Uy, naka-third vlog din si Jay. Before tayo mag-start, gusto ko lang mag-shoutout doon sa mga nagko-comment tsaka nagpa-follow ng ano ko ng vlog na to. So, shoutout kay Cristel na nagsabi na na-inspire siya gumawa ng manga na titled Psychology Kun and meets, ano ba yun? Meets, pangalan, ang tawag doon? Meets Broken Chan. Ayun, Broken Chan. Psychology Kun meets Broken Chan. Then shout out kay sa pinsan ko kay JR na nag-comment kung kilala niya ba 'yon. Probably hindi. Na oo. Ewan ko lang, hindi ko rin alam pero siguro hindi. Tapos shout out kay Prince na ayun, nagtanong kung naging slave ba sila ng social media. Sagutin natin 'yun. Actually, yes na hindi. Kasi at some point, ang ginagawa ng social media or any form of media na merong maling intention sa tao is it actually can brainwash us. Totoo lang, yung TV dati nung sa generation ng mga batang 90s to millennials, marami sa amin kasama ko sa millennials na brainwash ng TV. So ayun, aside from that, masasabi ko din talaga na hindi naman sila slave kasi kung talagang slaves sila, they work for those people para lang kumita. Pero hindi naman sa ganun. Then they still have their lives. It's just that naapektuhan greatly kasi yung mga perspective, pananaw nila sa buhay. Kung paano nila nakikita yung mga bagay-bagay sa buhay nila. So, ito na pala yung kadugtong ng kwentuhan natin last time. So, before tayo mag-start, gusto ko lang establish, tawagin natin siya sa pangalang Pero. Or Miss Pero sometimes. Tatawagin ko siya sa pangalang Miss Pero or Pero. Tapos, based dun sa establish ko na information last time regarding dun sa social media and tiwala and other influences galing sa internet, starting from trends, ano pa ba, mga conditioning na binibigay ng social media, naging toxic yung relationship nila. And at some point, dumating sila sa point ng cheating. And alam yun na naman kung ano siguro ang kalalabasan pag gano'n ang sitwasyon. It is bound to fail. And they broke up. Siguro napapaisip kayo kung paano ko na-conclude or paano ako narating ang conclusion na social media yung naging reason kung bakit sila nag-break up. Based din sa mga kwento niya sa akin. Pero I will not into details kung ano mga kwento niya kasi private yun na yun. So, kinikwento ko lang talaga yung general na kwento nito. Tsaka yung mga bagay na pwede nating matutunan. What are the things that we learn about this topic? Excuse me. May kinaya lang ako. So, ayun. Regarding nga dun sa sa kwento niya. Yun nga, based dun sa information na binigay niya sa akin, malaki talaga effect ng internet sa kanila. To the point na naging Detective Conan siya. Actually, nakakatuwa yung term na yun nowadays. Sa social media or any form of internet, yung term na Detective Conan, kung saan i-stalk mo yung tao sa mga bagay-bagay na pinagagawa niya or yung partner mo, maalamin mo yung mga bagay-bagay na ginagawa niya sa internet. So ayun nga, na-realize ko doon sa part na yun na may pagka overthinker to si Miss Pero. And yung mga overthinker, di ba? Sila yung mga tipo na mas prone sa anxiety tsaka self-doubt. Kaya nung nalaman niya na tama yung mga tamang hinala niya, it broke her actually. Yun yung part sa kanya na nag-start siya din gumawa ng mga bagay-bagay na out from her character or rather bago para sa kanya. So, although naging magandang character development din yun sa kanya, and I think she learned some things sa mga ginawa niyang yun. Pero, as me, being me,
So, doon na rin ako nag-decide talaga na maging part ng story niya. And to do something. Para lang sa ganun, at least, someday she might remember me. So, doon muna natin to itigil ang kwento natin. Kasi sa mga susunod na part nito, magiging mas interesting. I'm telling you guys, mas magiging interesting yung mangyayari and magiging mas indulge ako sa story na to. So, gusto ko lang muna magpasalamat sa lahat ng mga nagsusupport sa akin sa vlog na to or sa mga bagay na ginagawa ko na to. Again, thank you so much for supporting me sa mga likes, sa mga share, sa mga comments. And again, see you sa susunod na vlog. This is Jay. Thanks for watching.